Hey guys! Magandang gabi! Welcome back nga po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, nako, ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay ilang mga kaganapan sa buhay nila Kim and Paolo. Mga latest update nilang dalawa na kung saan, aba, talaga naman pong napaghahalata ng magdiyosawa. Huy, grabehan. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And unahin nating pag-usapan itong nakapukaw ng ating pansin habang tayo nag-scroll. So, hinggil ito kina Kim and Paolo na kung saan tila mayroon atang kaguluhan at pagtatalo-talo. Hinggil ito sa paniniwala na yung iba ay talagang nagiging OA na rin nga. And syempre, depensa naman ng iba, wag pakalman ang dilulo ng bawat isa. Kasi may kanya-kanya tayong dilulo, wala na lang basagan. But anyway, ano nga ba to? At bakit napuko yung attention ko? Kasi tama naman. Sabi dito, hindi ako basher ni Kim or ng Kim Pao, pero room yan ni Rain. Bakit? Kaninong room ba yan? Sa dilulo mo. Mag-research ka. Libre lang yon. So, ayan. Ibang over, diba ako dito? Kinokorek yung dilulo. Na kung saan hindi yan kay Pao katulad ng iniisip natin, etc. ganyan, ng mga usual na Kim Pao fans. But ang katotohanan kailangan din naman ngang masabi para maituwid. Anyway, ayan, nagkikarason tuloy yan para magkaroon po ng pagtatalo. So sabi dito, hindi na kayo nahiya sa kadiluluhan yung wala sa lugar. Umay na ako sa mga dilulo yung mali. Pinagtatatag nyo pa yung dalawa. Wala na talaga kayong kahihiyan. Ayun lang. Don't ata tayo medyo over debakod. As in, sumusobra na talaga. Okay lang sana, dilulo at your own risk. Di ba, paniwalaan? Ang gustong paniwalaan. Pero itagpasin ng Kim and Paolo sa mga gantong bagay na para bang you are so sure sa mga papansin nyo, ganyan, iba na ata yun. 'Di ba? I mean, you can dilulo. Pwede kayong magdilulo anumang oras. At idilulo naman ang makakapag satisfied ng ninyo satisfactions. Pero yung wag na sana umabot sa point na itatag pa natin sila Kim and Paolo kasi nakakahiya nga naman, 'di ba? So, room 'yon ni Rain. Ayan, dami rin nagsasabi na kay Rain po yung room na yon. Anyway, speaking of Rain, ayan, na kay Rain pala tong dress na to ni Chinita Princess, okay? Bagay din naman po sa kanya. Pero mukhang mas bagets ata si Kimi dito. 'Di ba? Anyways, buti na lang hindi po napasama sa Closet Bazaar ni Chinita Princess. Ayan, sa kanya pala yan napamana. Anyway, balik nga tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Bakit nga ba ako uma-agree? Some fans kasi na kapag hindi nagkatotoo ang dilulo, lumalabas na nagagalit kay Kim na para bang kasalanan pa ni Kim Chiu, na para bang kasalanan pa ni Paolo, na para bang si Kim at si Paolo pa yung nanloloko sa kanila. Ganyan. Sabi nga dito, para nga akong nahihiya sa kanilang lahat. Lahat na lang talaga ang kikringe lang. Pag hindi totoo ang lahat, papuntang basher pa sila. So, ayan. Meron ba ditong, ayan, halimbawa ay hindi nangyari yung gustong mangyari, hindi nangyari yung gustong marinig, hindi narinig yung gustong marinig from Kim and Paolo, hindi nagawa ni Pao yung gustong maging kilos ni Pao
towards Kim and vice versa. Tapos magagalit at magiging basher na kung ano-ano ng mga negatibong sasabihin kina Kim and Paolo. Yes, meron yan dito sa ating channel. Meron akong nababasang ganyan na galit na agad. Pero ano na lang, kagaya na lang nung halimbawa ay may travel sila Kim and Paolo. Makita lang na halimbawa, bit-bit ni Kim yung kanyang maleta, kahit naman napakaliit lang and carry naman ni Kimi. As she is independent woman, grabe na ang galit kay Paolo. To the bones na agad ang gigil. Yung mga ganong bagay, porque hindi na gawa ni Pao yung gustong action na pinafantasy nila, galit na to the bones, na para bang ang laki ng nagawang kasalanan ng dalawa, nila Kim and Paolo. Nagiging basher pa nga. Sa halip na fans siya sumusuporta. Kaya, gets na gets ko si Paolo Avellino na ayaw niyang matatali sa love team kasi totoo, sobrang hirap naman talaga. Ang hirap magpanggap. No, ang hirap sikmurain noon. Buti na lang yung kanila ni Kim is totoo. Anyway, dagdag pa rito, kaya nga dahil din sa mga yan, lagi napapahamak si Kim sa cloud chasers na content creator at tabloid. Napipick up yung mga pinagsasabi nila kahit puro dilulo lang naman. Hindi mo na nagpa-fact check. Okay lang naman sana, 'di ba, magtilulo. Pero wag na sanang itag sina Kim and Paolo kasi nakakahiya. Anyway, dumako naman tayo sa update natin ngayon kay Chinita Princess and Paolo Avellino. Yes po, paano ba naman? Halos sabay silang nag-story. Ayan, na nagparamdam sa social media na para bang isa lang ang may comment ng account nila. Huy, charot lang. Na para bang, ayan, na magkasama silang dalawa or kakatapos lang nilang mag-usap. Kaya halos magkasunuran lang ang kanilang paramdam. So, ayan, parehas pong endorsement ang ipinost nila Kim and Paolo. Pero okay lang yan. At least, diba, talaga si Pao sumisipag na rin talaga sa pagpo-post. Samantala, dumako naman tayo sa mga komento na pili po nating basahin ngayong gabing ito. So, narito nga po ang comment ni Z. Maganda rin gabi. Sabi niya rito, ano ba ang problema? Nagbakasyon na nga sila lang dalawa. Wala pa bang relasyon yan? At natalo pa ninyo ang mga magulang na dinidiktahan ang mga relasyon ng Kim Pao. So, ayun lang. Matanda na rin naman kasi sina Kim and Paolo. So, wag na natin po silang diktahan. Maging masaya po tayo na kung ano po ang meron sila. I mean, yung ginagawa nila, kung sinishare sa atin. Diba, limbawa, nagbakasyon silang dalawa, maging happy tayo doon. Wag na nating diktahan ng kung ano pa man. Kasi, alam na nila yung ginagawa nila. Right age na sila. Nasa tamang edad na nga sila mag-settle down. Tapos, didiktahan pa natin. Ipasa Diyos na lang natin ang kung saan patungo ang relasyon nila. Yun na lang yung magagawa po natin. Anyway, sabi naman dito ni Madam Edita na doon sa Magandarang Gabi. Hello, Gandara. Bakit ba palaging buntis si Kim? Hindi na ng anak. Palagi na lang. Ano ba ang tingin nila kay Kimi? Nakakainis naman. Ano ngayon? Pagbuntis si Kim. Si Pao naman ang ama. Happy kami. Kasi may little Kim Pao na. Yan ang hinihintay namin. We don't agree na mag-collab ang Kim Pao at Ekonin para gamitin nila ang Kim Pao para sila sumikat. Ay, Diyos ko Lord, hindi na kami agree dyan. Kim Pao, sapat na. Thanks, Gandara. God bless. So, di ba, kinatuwa pa ng fans sa halip na magalit. Wow, it's a great news para sa mga Kim Pao fans. Grabing sayang 2026 niyan pag nagkataon niya. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment po ni Miss Norma Dahyak. Sabi niya dito, iisa lang yung car na ginagamit nila papunta sa event. Di bale na hindi kasali si Kim sa sinulog. Pupunta siya sa Bingo Plus kasama si Maine Mendoza. God bless Kim Pao. Yun na nga lang. Kaso wala talaga eh. Kahit anong hope natin nung panahon na yan, pero wala. Well, tapos naman na po ito, 'di ba?
at least masaya pa rin naman po ang mga fans na nakita si Pao. So, move on na po tayo. So, yun lang po muna no ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chika. Maraming pong salamat.